Brother Rajan Garing po, isang pagpalang araw, isang mangangaral po ako ng salita ng Diyos mula po sa Good Shepherd Baptist Church. At welcome po muli sa isang pag-aaral na naman ng salita ng Diyos. Sana po ay inyo pong tutukang mabuti dahil napakahalaga po ng ating pong pag-aaralan ngayon pong oras na ito. At tayo po'y dadako na agad sa atin pong talata. Yan po, at ito po yung makikita natin sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, chapter 2, verse 5 hanggang 8. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Well, makikita po natin sa sinasabi ng talata, ito po yung pagpapaliwanag kung paano pong isinakripisyo ng ating Panginoon ang kanyang kaluwalhatian at siya po ay nagkatawang tao para po siya mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman po, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan po nating from glory to Calvary. Mula sa gloria ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristo hanggang sa Kalbaryo, sa kamatayan, sa krus. Yan po. Mga kapatid, mga minamahal kong mga kaibigan, tanong ko lamang po, have you ever wondered kung bakit kinailangan pang ipanganak ng isang Jesus bilang tao? Ba't ba kailangan pa niyang magkatawang tao? Ba't ba kailangan pa niyang isiksik ang kanyang sarili sa isang gantong uri ng pangangatawan na talagang may limitasyon? Ano po? Kasi sabi po ng talata sa chapter 2 verse 5 and 6, magkaroon kayo ng pag-iisip, kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ano yung pag-iisip na yon? Verse 6, yung humble na si tinutukoy. Verse 6, na siya, bagamat nasa anyong Diyos. Wow! Nasa anyong Diyos daw po, ang ating Panginoong Jesucristo daw po ay nasa anyong Diyos, mga kaibigan, mga minamahal. At alam niyo po, ang kamangha-mangha nito, ang sabi pa po ng sumusunod ng mga pananalita, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Mga kaibigan, napakalino po na sinasabi ng talata. Kasi Jesucristo daw po ay nasaan yung Diyos? Nasaan yung Diyos? Ano daw po anyo ng ating Panginoon? Anyong Diyos. Ano po? At sabi doon, hindi daw po niya pinanghawakan o pinanangnan ang alin? Ang pagkapantay niya sa Diyos Ama. Pantay daw po pala sila ng Diyos Ama. Ano po? Make sense lang na sinasabi siya, nasaan yung Diyos dahil kapantay siya ng Ama. At sabi niya, hindi niya ito pinanangnan, bagkus binitawan daw po niya ang pagka-Diyos na ito. Meaning, mga kaibigan, mga minamahal, alam kong marami na po, marahil sa mga nakikinig dito, alam niyo na po na si Kristo, si Jesus Christ ay Diyos. Jesus is God. Kaya po, dito pa lamang makikita na natin na hindi po simple, ang pagkasakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po, si Kristo ay Diyos. Ano po, alam na ng maraming tao dito sa Pilipinas at tanggap ito. Pero isang nakalulungkot na bagay. Ay yung pumuputos na naging common na lamang sa atin ang salitang Diyos. Na para bang wala nang anumang espesyal sa pagiging Diyos o salitang Diyos. Ano po? Ating tingnan sa ating pong pag-aaral na ito na hindi madali ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po madali. Ating pong tingnan. Si Kristo ay Diyos at ang mga kapatid, mga minamahal, alam niyo po ba, simulan natin dito sa isang katangian ng Diyos na isa tingin ko po ay pag-uugatan ng marami pang mga katangian. Una, ang Diyos po ay walang hanggan. Walang hanggan, walang simula at walang katapusan. Hindi lang po isabihin ng walang hanggan ay hindi nagtatapos. Kundi pag sinabing walang hanggan, hindi rin po siya nagsimula. Genesis chapter 1 verse 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sige po, nang pasimula. Bago pa ang simula, nandoon na ang Diyos. Nang pasimula, yung pinakaunang segundo. Bago dumating ang unang segundo, nandoon na po ang Diyos. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Space and matter
nandun ang Diyos bago pa lumabas. Time, space, matter, Diyos muna, bago yan tatlong yan. John chapter 1 verse 1, nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Wow! Napakagandang pagpapakita na yung verbo mong tinutukoy diyan mga kapatid sa verse 14 ay si Jesus Christ. At nung pasimula, ang verbo daw po ay kasama na at sumasama na sa Diyos at dahil ang verbo din po ay Diyos. Ano po? Walang simula at walang kawakasan ang Diyos, mga kaibigan. Ano po? Revelation chapter 1 verse 17 and 18. Si Jesus Christ po ang nagsasalita dito at sabi po, nung makita daw po ni John, nung makita ni John sa verse 17, ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, siya po po'y napasubasob na waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako'y ang una at ang huli. Ako'y nabuhay, ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang susi na kamatayan ng Hades. Okay, sino po yung nabuhay, namatay, at nabubuhay ulit? Sino yun? Di ba si Jesus Christ lang po yun? Pero bago niya sabihin yung kataga sa verse 18, ano mo nang sinabi niya? Ako ang una at ang huli. I am the first and the last. Mga kapatid, mga kaibigan, ano daw po si Jesus Christ? Jesus Christ ba ay nagsimula lamang? Mayroon bang pagkasimula? No, yes, pinanganak siya sa pasabsaban. Pero yun po ay yung simula ng kanyang pagkakatawang tao. Pero si Jesus po, mula pa nung walang hanggan, ay nandiyan na pagpapakita na siya po ay Diyos talaga. Kaya nga mismong sabi ng Hebrews chapter 13 verse 8 na nasa baba, si Jesus ay siya rin kahapon, ngayon, oo, at magpakailanman. Salamat po sa Panginoon sa kanyang mga salita. Okay, mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos ay walang hanggan. Ang pagiging walang hanggan pa lamang niya ay madami na agad tayong makikita. Una, nabubuhay siya sa kanyang sarili at hindi nangangailangan ng anumang bagay o nilikha. Independent po ang ating pong Diyos sa lahat ng mga bagay na yan. Kasi bago pa man na nalikha ang lahat ng naroroon, siya ay nabubuhay na sa kanyang sarili. Hindi po niya kailangan ng tubig, ng pagkain, ng hangin, nabubuhay na po ang Diyos sa kanyang sarili. Pangalawa, siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay at pinagmula ng lahat ng mga bagay. Ano po? Mga kapatid, paano niya kakailanganin ang mga bagay na yan? Ay sa kanya nga nanggaling at nagmula ang lahat ng mga bagay na yun. Tama po? Kaya naman mga kaibigan, ang Diyos naman po ay ang manglilikha. Ang Diyos po, hindi lang siya basta walang hanggan. Kung siya ang simula ng lahat, ibig sabihin siya ang pinagmulan at gumawa ng lahat ng mga bagay na nakikita natin. John chapter 1 verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Yun niyang tinutukoy doon yung verbo, si Jesus Christ. At alinman sa lahat na ginawa ay hindi ginawa kung wala si Jesus Christ. Tama? Hindi daw po malilikha ang namang mga bagay kung si Jesus ay wala nung pasimula. Colossians chapter 1 verse 16 to 17, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan, sa sangkalupaan, ng mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging alunglukan ng mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan ni Jesus niya at ukol sa kanya. At siya ang una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil kay Jesus Christ. Sa kanya. Ano po? Dakila po pala talaga ng ating Panginoong Jesucristo. At kung siya ang pinagmula ng lahat ng mga bagay, meaning, pag-aari niya ang lahat ng mga bagay. Kung siya walang hanggan, at mayroong mga bagay, ibig sabihin siya ang lumikha noon, at kung siya ang lumikha ng mga bagay, ibig sabihin siya ang nagmamayari ng lahat ng mga bagay. Tingnan natin ang mga talatang ito. 1 Chronicles chapter 29 verse 11 to 13, iyo o Panginoon ng kadakilaan, ng kapangyarihan, ng kaluwalhatian, pagtatagumpay, ang karangalan, sapagkat lahat ng nasa langit at nasa lupa ay iyo ang kaharian, o Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Ang kayamanan, gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at pagpapalakas sa iyong kamay ang pagpapadakila at mapalakas sa lahat ngayon. At kaya ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Pansinin niyo po yung mga naka-highlight na words po din yan. Iyo. Why? Kasi sa Panginoon ang lahat ng mga bagay. Mismong sabi po ng Psalms chapter 24 verse 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat, ang buo na narito. Ang sanglibutan
at pati po yung mga nagsisitahan sa mundong ito ay sa Panginoon. Amen? Kung siya ang may-ari ng lahat, ng lahat, meaning siya ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Kung iyo nga naman lahat, dahil ikaw ang lumikha ng lahat, meaning ikaw ang pinaka makapangyarihan sa lahat at wala nang gagaling pa at huhusay pa at lalakas pa sa Diyos na ito. Ano po? Daniel chapter 4 verse 35, ang lahat na nananahan sa lupa ay nabilang sa wala, kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga namanahan sa lupa at walang makahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya anong ginagawa mo. Wala daw pong kayang pumigil sa paggawa kung anong gustong gawin ng kamay ng Diyos at walang pwedeng tanong sa kanya ng ganito, bakit mo ginawa yun? Why? Hindi po pwede dahil makapangyarihan siya sa lahat. Yung mga nangyayari sa mundong ito, walang pwedeng mag-question nun dahil ang Diyos po ay dakila at makapangyarihan sa lahat. Okay. Mga kapatid, mga kaibigan, pansinin pa po ninyo, mga kapatid, ang mga sasabihin ko dito. Ano po? Regardless na kung na yung yaman sa langit o yung ganda doon, ano po, o yung paglilingkod sa kanya ng mga anghel, regardless ng mga bagay na yon, mga kapatid. Para sa akin, kulang na sabihin mayaman ng Diyos. Kasi pwede kasi natin gamitin ang salitang mayaman sa isang taong mapera lamang, right? Pero hindi dapat natin siya dapat ipantay sa ganun lang. I rather say, ang aking Diyos, ang ating Diyos, si Jesus, ay kumpleto. Walang kulang, perpekto. Yan po ang ating Panginoon. Yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Punong-puno ng kaluwalhatian, punong-puno ng karilagan. Napakataas po niya. Hindi po siya basta. Yung ating pinag-uusapan kanina na Diyos na walang hanggan, na pinagsimulan ng lahat, pinagmulan ng lahat, may-ari ng lahat, pinakamakapangyarihan sa lahat, yun po si Kristo din, mga kaibigan. Kaya hindi simple na siya po yung nagpakababa. Have you ever wonder, mga minamahal, kung bakit, ulitin ko yung tanong, kailangan pang ipanganak ng isang Jesus bilang tao? Bakit? Gano'n na siya kataas, gano'n na siya makapangyarihan, bakit kailangan pa niya itong gawin? Well, ang sabi po ng verse 7, sabi po ng verse 6, pantay siya sa Ama, pero hindi niya ito pinanangnan. Verse 7, kundi bagkus, hinubad daw po ng ating Panginoong Kristo. Ang pagka-Diyos na ito, at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Nakitulad, pansin nyo, nakitulad sa mga tao. At palibasay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Pansinin muna po natin ang ibig sabihin ng salitang hinubad. Ano po, kapantay siya ng Ama, may karapatan siya, may hawak siya, pero binitawan niya ito. Kaya sabi sa verse 7, hinubad niya ito. At ang ibig sabihin ng sa Greek word, yung kinoo, ang ibig sabihin ay to make empty. Ibig sabihin talagang tinanggal niya, inubos niya. Ano po, yung talagang pagka-Diyos po niya. Bagaman Diyos dahil nasa katawang tao, ay nabuhay siya na tao talaga. Nagugutom, nauuhaw, napapagod, nasasaktan. Nakitulad nga sa mga tao. Pag may mga tao nagsabi, si Kristo Diyos, bakit siya namatay? Bakit siya nagutom? Bakit siya nauuhaw? Bakit siya nasasaktan? Siyempre, nakitulad nga sa mga tao. Ano po? Napakahinang argumento po nun, mga kaibigan. Nakitulad sa mga tao. Kaya nga, nagkatawang tao. Ano po? Pero bakit? Bakit sa kabila ng siya ay kumpleto, di nangangailangan, makapangyarihan, Diyos ay ay kailangang magkatawang tao pa. Anong dahilan? Well, Philippians chapter 2 verse 8, at palibasay na sumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Kamatayan sa krus. Pag kayo tinanong ko, bakit si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo? Alam nyo ang sagot dyan. Alam halos ng lahat ng mga Pilipino, ng mga tao na may alam sa Kristyanismo kung bakit si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo dahil siya ay nagpakababa at sabi ng Mark chapter 10 verse 45, sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Para sa katubusan po
ng ating mga kasalanan. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Siya ang naparusahan sa krus ng Kalbaryo, alang-alang lamang para sa ating kapatawaran. Kaya pala kinailangan pa na magkatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo at siya'y mabayubay doon sa krus at mamatay. Mga kapatid, si Kristo ay naparusahan sa krus. Hindi ba pwedeng isang nilikha na lamang ang ipangtubos, isang perpektong tao? O ang pinakadakilang anghel ang ibigay? No, 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 no. Dahil sabi ng Acts chapter 4 verse 12, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Wala kahit isang pwedeng pumalit o magbayad ng ating mga kasalanan kundi ang perpektong si Jesucristo lamang, at ang katumbas ng ating mga kasalanan ay napakabigat at walang tutumbas dito kundi ang isang Diyos lamang ang pwede ring magbayad nito. Mga kaibigan, mga minamahal, ang Diyos ay banal. Nakalagay dyan sa baba, ang Diyos ay banal at matindi ang galit niya sa kasalanan. God demands satisfaction. Yung sinasabing pampalubag loob. At ang tanging naging bayad lamang at pwedeng makasatisfy sa galit ng Panginoon ay Diyos din. Isaiah chapter 53 verse 4-6, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Ngayon may ating pinalagay na siya'y hinampas. Sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsagaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo tumungo bawat isa sa Kanyang sariling daan at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Kaibigan, kung yung makikita at mababasa dyan sa talatang nasa baba, kung paanong kinailangang maghirap ng Kristong ito. Why? Kasi kung hindi tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan, ang ating patutunguhan sa kabilang buhay ay ang dagat-dagatang apoy ng impyerno ng kaparusuhan ng Diyos, ang galit ng Diyos. Kaya naman si Jesus, nung siya'y nabuhay pa, siya na yung tumanggap ng galit ng Diyos. Kaya nga sabi dun sa verse 4, ating pinilagay na siya'y sinaktan at dinalamhati ng ating pong Panginoon. Nasaktan talaga siya, naramdaman talaga niya. Kaya nga siya nasa Gethsemane, siya nananalangin. Sabi niya, sana'y dumaan na lang sa akin ang sarong ito. Why? Kasi alam niya ang hirap. Alam niya ang sakit na kanyang mararamdaman pag siya'y naparusahan at tinanggap ang buong galit ng Diyos. Yung ating mga kasalanan ay natipon sa Kanya at siya yung pinagalitan, siya yung pinasaktan, siya yung pinarusahan ng ating pong Panginoong Diyos, alang-alang sa kapatawaran at pagbayad, pagtubos sa ating mga kasalanan. Ano po? Verse 6, at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Kaya nga sabi ng verse 10, tingnan po, yung dinidemand na satisfaction. Verse 10, Isaiah 53, gayunmay kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Bugtong na anak niya yun. Bugtong na anak niya yun. Nasaktan at nabugbog. Pero bakit kinalugdan? Dahil naparusahan at nabayaran ang kasalanan. From glory to Calvary, kaibigan. From glory to Calvary. That's why ang tawag nga natin kay Jesus. Si Kristo, din yung umagat si Kristo ay naparusahan sa krus, kamatayan. Dahil sa katotohanan ito, siya po ang kordero ng Diyos. John chapter 1 verse 29, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kordero, iniaalay, ginigilitan, pinapaagos ng dugo para pambayad sa kasalanan ng Old Testament. At ngayon, inialay na ang ultimate sacrifice, ang kordero ng Diyos. At anong kabayaran? Ano ang maitutubos nito? Hindi ng kasalanan ng Israel o ng kampamento o ng sino bang tao. Ang kayang bayaran nito at kayang alisin nito ay ang kasalanan ng sanglibutan. Hebrew chapter 9 verse 22,
At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nalilinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kailangan talaga na magkatawang tao ni Kristo. Kailangan magkatawang tao dahil at tao ang may dugo, ang tao ang may kasalanan, tao ang magbabayad at si Kristo na ang naging pambayad na yon at kailangang dumanak ang kanyang dugo. Kaibigan, mga minamahal, mga kapatid, lahat ng sakripisyong ito ay ginawa ng Panginoong Jesucristo para magkaroon tayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan sa langit. Pero nakakalungkot isipin na sa kabila ng lahat ng yon, ang iniisip pa din ng tao na sa kabutihan, ang paraan ng kaligtasan. Hindi sa kabaitan mo, hindi sa kabutihan mo, hindi sa magagawa mo sa 10 utos ni na Maria, ng mga apostol, o ng mga santo, o ng relihiyon at binyag at bautismo at kung ano-ano pa. Ginawa ni Jesus ito para bayaran ang ating kasalanan, tapos ang inaasahan mo para makarating ka ng langit, magkaroon ng buhay na walang hanggan ay hindi si Jesus. Anong klase naman, kaibigan? Anong klase, kaibigan, ang ating kalapastanganan? Na ganito na katindi ang sakripisyong kanyang ginawa, pero ang inaasahan natin pa rin ay iba. Mismo si Jesus Christ na ang nagsabi, John 14:6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. May pa ba daw po bang daan patungo sa Ama? Ama nating nasa langit ka. Nasa langit ang Ama, tama. Wala na daw makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus. Napakalinaw, kaibigan, kapatid. Sana si Jesus ang paraan mo para makarating ng langit at hindi ang sarili mo. At bilang pagtatapos, para ipakita ang napakatinding sakripisyo ng ating Panginoon, halimbawa, halimbawa lang ito. Halimbawa, ay may mga baboy, ang mga baboy ay may kaluluwa at papatungo din sa kaparusahan ng impyerno. Halimbawa lang ha, ang mga baboy ay meron din kaluluwa at sila ay ay dahil sa kanilang pagiging makasalanan at pag sila'y namatay, ang kaluluwa nila mapaparusahan din sa impyerno. At kinakailangang isang tao ang magsakripisyo ng kanyang buhay para sa kaligtasan nila. Katulad ng ginawa ng Jesus Christ, nag-alay siya ng kanyang sarili para sa atin. Tama po. Halimbawa, ang pambayad sa kasalanan ng mga tao ay kailangan may tao na yan, magpipresenta para maging bayad sa kanilang mga kasalanan. Pero ito yung catch. Kailangan niyang magkatawang baboy. Baboy ang nagkasala, baboy ang mapaparusahan. Kaya kinakailangan ang isang tao ay magkatawang baboy. Ikaw ba, kaibigan na nakikinig ngayon, kaya ba magpresenta ng magkatawang baboy para pambayad sa kasalanan ng mga baboy? Pag sinabing magkakatawang baboy, gagawin mo ang gawain ng baboy, kakainin mo ang pagkain ng baboy, titira ka sa tirahan ng baboy. Na-imagine mo ba yon, kaibigan? Na kaya mong gawin, sakripisyo ang comfort, ang sarap ng pagkain, ang lugar na tinitirhan, pati yung pakiramdam sa sarili. Yung mga nagagawa mo, ngayong tao ka, hindi mo na magagawa pag baboy ka na. Kaya mo bang isakripisyo yun para lang iligtas ang mga baboy? Kaibigan, baka nalilimutan mo. Si Kristo ay hindi talaga tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao lang. Nagkatawang tao lang. Hindi siya nagugutom pero nagutom siya. Hindi siya napapagod pero napagod siya. Hindi niya kailangan tumulog pero kailangan na niyang tumulog. At kinain niya ang pagkain ng tao na kung tutusin ay bagsak sa standard ng Diyos na perfecto. Kaibigan, hindi madali ang ginawa ng Panginoon. Kasi imaginein mo, magkatawang baboy ka para iligtas ang mga baboy. Ako'y naniniwala hindi ka tatagal. Hindi ka tatagal. Kaya mga kaibigan, mga minamahal, sana po atin pong nakita ang napakaluwalhating ginawa ng ating Panginoon. From glory hanggang Calvary. Salamat po sa Panginoon at nawa tayo po'y napaalalahanan at napagpala ng Kanya pong mga salita. Purihin po ang Panginoon.